Oh. Okay, pengi ako ng tan na scope para rito. Yan. Lagay mo setup mo. Flat ba hindi? Okay. Okay, hello, good afternoon sa inyo mga Karsop. Nandito na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox na unit ng ating Karsop. Nabali ni request na unit going from different province in our country. Mga Karsop, mag-ingat po tayo ha. May parating na bagyo, paghandaan po natin. Mayroon tayong darating na bagyo, magla-landfall daw, sabi Friday, Saturday, Sunday, or Monday. Napakalaki ng bagyo, signal number 5 sa paglalandfallan niya sa norte, no? Ingat po tayo, no? Kailangan masanay na rin tayo sa mga bagyo-bagyo o total tropical country tayo, no? Yung kumbaga talagang parte na ng buhay natin 'yan, eh, no? Maghanda tayo, mag-ano tayo, no? Talaga tayo ng mga bagay na kailangan natin magamit during the bagyo, no? Iba na yung handa eh. Kasi, totoo lang, kikilos tayo by ourselves eh, no? Kasi hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno dahil ang gobyerno eh kinukurap yung mga tax na kinukuha sa atin, di ba? Kita nyo naman nangyari, no? Habang si Sara Diskaya nagkakape, no? Habang si Sara Diskaya nag-aalmusal ng mahusay, habang si Sara Diskaya at ang mga corrupt na DPWH, no, habang sila nagkakape, nag-aalmusal kasama ang pamilya nila, yung mga kababayan natin sa Cebu, yung mga kababayan natin sa Pampanga, yung mga kababayan natin sa Bulacan, problemado dahil dun sa baha, no? Habang yung mga corrupt na senador, na congressman, nagkakape, nag-aalmusal, kumakain ng pandesal, kumakain ng hotdog, yung mga kababayan natin, eh, sinasalba yung kabuhayan nila, no? Na-touch ako dun sa napanood ko sa Cebu, no? Yung babae na, yung kabuhayan niya, yung mga baboy, nag-aalaga siya ng baboy, inaanod ng baha, isa-isang nalulunod, no? Nakakaawa, nakaka-touch, no? Yung moment, yung scene na yun, no? Hindi naman nila inilabas yun para i-vlog eh. Hindi para pagkakitaan yung reels, hindi. Inilabas nila yun para makita yung sitwasyon nila, no? Mabuti na lang merong mga ganong video, no? At least nakikita natin yung sitwasyon ng mga kababayan natin, no? Isa pang nakakatuwa rito, mas nauna pang dumating yung tulong ng mga vlogger, no? Kong TV, salute sa iyo Sir Kong, Boss Toyo, no? And other vlogger, hindi ko napapangalanan. Mas nauna pang dumating yung tulong, yung ayuda, kesa dun sa tulong and ayuda ng DSWD at saka ng mga sanghay ng gobyerno at saka ng mga senador na talagang nagmamanipula, no, ng kaban ng bayan, no? Wala tayong magagawa doon mga Karsop, no? Ang gagawin lang natin mismo sa sarili natin tayo, no? Tapang tayo at saka magpaka-alerto tayo sa mga ganyang pagkakataon. Wala kang ibang masasandalan. Hindi mo kayang sandalan ng kapitbahay mo, hindi mo kayang sandalan yung komunidad ninyo. Kasi ultimong sila, lahat kayo, merong bit na pasanin na problema dahil nga sinasalanta yung lugar ninyo, no? Sa mga ganyang pagkakataon, talagang ikaw at ang pamilya mo at ang Diyos ang magkakasama, no? Yan. Kaya ingat po tayo. Maganda po tayo sa darating na signal number 5 na bagyo, no? Yan. God bless the Philippines, sabi nga. Okay? Okay, review and unbox tayo. Unit natin Karsop, Mark Hill Segundo of Masbate City. Bicol. Bicol ba Masbate? Masbate City, Bicol? Parang hindi. Check mo nga, hindi Bicol ang Masbate City. Sarili niya yan, Masbate City. Pero hindi siya Bicol.
Okay na, Mark Hill Segundo, baka magkamali kayo ng address kung saan bumagsak to ha. Mark Hill Segundo of Masbate City. Hello po sa inyo, bossing. Maraming salamat po. Nabuksan ang mindsetting ninyo regarding sa airsoft. Ang kwento sa likod nitong unit na to. Unit natin Airsoft, Mark Hill Segundo, gusto niya airgun. Okay, airgun. Gusto niyang bumili ng airgun. Gusto niyang bumili ng panlibangan. Gusto niyang bumili ng pang shooting, pang firing. Ang hindi niya alam, ang airgun ay mahigpit ang ordinansa regarding sa airgun. Okay? Ang airgun kasi is fatal than the airsoft. Ang airgun pwedeng makasakit ng husto. Fatal nga yan di ba? Ang airgun ipinagbabawal dahil ang airgun ginagamit sa hunting. Ang airgun is kino-convert into a caliber 22. Ang airgun is maraming masama kung bakit ipinagbabawal ang airgun. Hindi naman ipagbabawal ang airgun kung hindi ito nagdudulot ng perwisyo sa komunidad, no? Kaya yan, nagdesisyon siya after 3 days of thinking kung anong kukunin. Ito na, kinuha niya na, the Sig Sauer, the Sig, no? Sig M4 A1 carbine, napakaganda, not the typical na rifle na nakikita nyo. Kung mapapansin niyo, itong unit na to is a full metal unit with an advance na tinatawag na butt stock, no? Okay, makikita ninyo, ayan, napakaganda nito, foldable, napo-fold, no? Pwedeng, okay, pwedeng, whatever, no? Kahit gaanong style ang gusto nyo gamitin, pero pwede to sa kahit kaninong tao, okay? Mabigat, kasi solid, kasi full metal. Ayan, tignan natin ha. Tignan ko na rin tuloy kung ilan ang timbang nitong unit na to, no? Panang magkaalaman. Okay, patong natin dito. Picture mo. Okay, itero natin. Okay, 0. Naka-0 tayo. Patong natin to. Wala pang magazine ha. Lagyan na natin pag may magazine. Battery. Okay, sige. Tsura mo. Okay. Tumitimbang siya ng mahigit 1 kilo. Kulang-kulang 1.5 kilo, no? 1.1... Ilan yan? 1.139, tama? 36. Ha? 36. 36, no? So, ganyan siya kabigat. Considering, para sa isang napakaliit, no, na rifle, tumitimbang siya ng ganyan kabigat. Mabigat na yan, no? Kasi, maliit lang siya, di ba? This is a micro CQB unit. Masarap gamitin, lalo pag ang micro CQB kasi napakadaling i-maneuver. Okay? Mapapansin ninyo, alisin na natin to. This is just an orange tip. Pwedeng alisin yan. Okay? So, mapapansin ninyo, meron siyang battery compartment. Meron siya nakalagay rito. This will serve as your battery compartment. Kasi kung mapapansin ninyo, ang butt stock na nakalagay sa kanya is hindi capable of a battery compartment. Kaya yung wiring harness nito is nandito sa front, wala rito sa rear. Kasi walang paglalagyan dito Pangit kung ilalagay natin dito. Pangit naman kung yung battery mo ibebenta mo lang dito, i-strap mo lang, pangit, di ba? Kaya naglagay na tayo ng battery holder. Ito yung battery pack niya. Battery carrier, whatever you call that, no? So, yung unit complete na. Normally talaga wala to.
nilagay lang natin para mas maging presentable yung unit. Mas okay na yan kesa yung battery mo is nakatali lang dyan. Pag nakatali lang, medyo less presentable eh. Pero pag ganyan, ang gandang tignan, di ba? Okay, so yung unit equipped with a holographic scope. Ang holographic scope is iba kesa sa red dot, no? Ano bang silbi ng scope? Yung scope is ginawa yan, nilagay yan dyan para mas mapaganda, mapabuti yung paglalaro mo. Mas maging effective ka. Okay? Ang scope tutulong sa'yo para mas precise mong makita yung target mo. Okay? Ayan, lalo na. Pag tumatangki ka na, lumulusog ka. Napakasarap niyan. Okay? So, itong scope na to, makikita mo, holographic to. Hindi siya red dot. Ibang-iba yung red dot sa holographic. Ayan, in-install natin yan, nilagay natin yan bilang request na rin ng ating ka-airsoft. Ang unit is full metal, purong bakal, purong metal. Actually, talagang solid na solid siya, no? Ganyan naman talagang ganyan naman ang SIG na maker pag gumawa ng mga unit, talagang solid, no? Ngayon, kompleto yung unit ng markings. Lahat nandyan yung markings niya. SIG Sauer Incorporation, Exeter. Ano yung NH USA? Ano yung NH USA? Tingnan mo nga, NH USA. Hindi, NY New York eh, di ba? NH NHUSA. New Hampshire. Patingin nga ako. Hampshire. New Hampshire, USA State. Okay. Diyan ang bodega, ay diyan ang factory ng Sig Sauer, no? Ayan. Napakaganda, no? This is the Sig Sauer Virtus. What is good and special about this unit? Solid. Solid na solid yung unit. Hindi siya pipitsugin. Premium na premium siya, grabe, no? Kung makikita nyo, lahat ng markings nandyan. Talagang mag-e-enjoy ka pag gagamitin mo kasi feel mo yung bigat. Para sa isang napakaliit na unit na tulad nito, merong bigat na ganito, pucha, talaga naman, mag-e-enjoy ka rito. Okay? So, unit natin, Airsoft, Mark Hill Segundo, Masbate City. Okay? The next unit is Jmar Basco of Sibulan, Negros Oriental. Okay, yung unit natin kay Airsoft is a pistol. This is the advanced model of the Glock 17. Kung makikita nyo, GP17. Glock Perfection 1799. Okay? Naka-gold barrel. Nakalimutan ko yung tawag sa ganitong grip, pero napakasarap ng grip niya. Kaya lang hindi siya pwede sa mga malilitang palad. Pang mga malalaking palad to, no? Kasi ang laki talaga ng grip eh, oh. Downside kasi pag gumamit ito yung mga malilitang palad, hindi niya halos maaabot yung trigger. Okay? Tapos nakikita niya naka-magwell na siya. Napakaganda ng magwell niya. Bagay na bagay dun sa grip niya. Okay? With the color of this parang stainless steel na smoke, napakaganda niya, no? Pero hindi stainless yan. Mukhang stainless lang. Okay? Tapos, fixed outer barrel, front optic sight, rear optic sight. Hindi ko lang alam kung hindi siya ready for a doctor sight. Kung sakaling i-upgrade ninyo, hindi siya pwede. Tapos, may rail. Rail for the upgrades like flashlight, like laser. Maganda siya, mga Airsoft. In short talaga, total overall maganda siya, no? Pero syempre, learn how to manage your expectation. Kahit anong sabihin natin, Glock pa rin siya. Ang Glock, hard polymer ang baba. Okay? Walang Glock na full metal. Talagang mostly ang Glock hard polymer ang baba. Anong balita kay si Koki? Kasi mamaya wala na tayong magbubuhat. Kaya kailangan ipadala niya na yan, no? Okay, Tayo mag-book. Ha? Tayo mag-book. Sabi niya? Oo, sige. Tapos anong may credit card ba sila? Wala. Wala, wag na. I-cash mo na lang. Okay, so this is the unit. Ready tayo. Dire-diretso tayo. Re-review.
Jordan Bartolata, no, how much pag-upgrade to upgrade to rubber half up? Lahat ng half up rubber. Yung kung meron kang unit, ano yan, ano rin yan? Paano ba sabihin to? Kung meron kang unit, rubber din yan. Lahat naman kasi ng half up rubber eh, no? Nagkakatalo lang sa pagiging premium. May ordinaryong half up rubber, merong magandang klaseng half up rubber. Pero lahat ng half up is rubber. Okay? Walang half up na plastic, walang half up na metal, walang half up na alloy. Lahat ng half up is rubber. Okay? Kasi yung tanong mo, how much po magpa-upgrade to rubber half up? Pag sinagot ko yan ng mali, akalain ng tao, malit na tayo lahat. Okay? To rubber half up ka mong ganon. Lahat naman ng half up ay rubber. Okay? Walang plastic na half up. Wala ring metal na half up, walang alloy, walang steel. Lahat ng half up rubber. Okay? Hindi ko makulik eh. Okay, so dire-diretso po tayo, no? So, unahin natin muna yung pistol. Lagi naman yun ang ginagawa natin. Fully upgraded. Okay, itong unit, kasi ilock manually, ano siya? Yan. Ni-request ng ating ka-airsoft convert into a fixed outer barrel. So, naka-fixed outer barrel na, naka-fine tuning na, naka-trigger job na. Ang fixed outer barrel, ang ifini-fix natin, forward and reverse. Wala siyang movement ng forward and reverse. Ngayon, kung yung fixed outer barrel, ikakanan kaliwa mo, meron talaga. Kung ia-up and down mo, meron talagang movement. Pero yung forward and reverse, yun ang pag-fix outer barrel natin dito sa unit na to. Okay? Naka-half up rubber na rin siya, naka-fine tuning, and naka-trigger job. Wala siyang hammer protection pad. It is because ang Glock is internal ang hammer. Okay? Wala kang makikitang hammer dito na humahampas dito sa ulihan. Ang hammer ng Glock is nandoon sa loob. Okay? Kaya wala nang i-upgrade sa hammer protection pad niya. Okay? Ang karga nitong upgrade, 4. Number 1, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, and yun nga yung sabi ko is half up rubber. Kung mapapansin nyo, ang nozzle niya is ordinary nozzle only. Okay lang yan, pero enhanced nozzle na po yan. Kumbaga parang na-port and polish na. Maluwang na. Maluwang na yung lalabasan ng air. Pag maluwang yung lalabasan ng air, magandang airflow, malakas yung unit. Nakakadagdag sa lakas po yun. Okay? So, ngayon, kunin natin yung magazine. Siyempre, number 1, silicone oil ko. Ayun. Number 1, kailangan lalagyan natin ng silicone oil. Huwag natin papabayaan na walang oil yung unit kasi yung oil lang ang tanging maaasahan mo para yung unit mo mapanatili mong matagal, matibay, at maaasahan. Okay? Press the valve, then spray. Okay. Inlet valve yan, ay output valve yan. Then sa inlet valve, spray rin tayo konti. Okay na yun. Sa Glock, sa unit na Glock, okay, number 1, sprayan ng ibabaw para hindi maubos yung barrel. Then kasa, then ilock manually, then sprayan natin yung nozzle. That's it. Release. Sa pag-release, huwag ibababa to. Hatakin to. Then rest. Okay. Ngayon, kuha tayo ng gas. Sa paglalagay ng gas, 2 seconds only, gamit lang ng 12 kg. Huwag gagamit ng 14. Huwag din gagamit ng CO2 kasi hindi kakayanin ng Glock yun. Okay, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds. 2 seconds. Kaya na yan. 2 seconds. Sobra-sobra na yan para sa isang puno. Naantay lang daw yung isa. Galing Boulevard. Ano yung Boulevard? Saan yung Boulevard? Yung sa kabila nilang pwesto daw. Oh, pwede na ipabook. Hindi pa. Asa kasi mo na yung payment? Magkano yung eksakto? Okay. Hatakin to pababa mga airsoft. Then place your right thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo using our reloader. Speed loader ang tawag dito. Mas maganda pag meron ka nito. Pag wala ka nito, isa-isa. Pero pag meron ka nito, mas madali, pump lang po. Oops, sorry. Okay? Ngayon, maximum rounds ito mga airsoft is 27. Pero hindi natin kailangan punuin yung 27. Lucas, huwag malikot. Ha? Huwag malikot. Okay? Tapos i-focus mo na kagad sa una pa lang.
Malinis ba yung camera mo? Okay. No? Ayan mga airsoft. Unit po ito ng ating airsoft. Joymar Basco, Sibulan, Negros, Oriental. Okay mga airsoft, pasok natin. Kasa. Glock GP 1799, firing! Sorry, naubusan ng gas. Okay na yan. Cut mo na lang yan. Okay, so, naubusan ng gas. Kulang yata yung nailagay ko. Grabe. Nagmamadali ba tayo ng gusto? Yan. Lagyan natin ng konting bala para makita natin. Okay? Gusto ko kasi makita ko mag-open slide. Video mo yung ano ha? Yung remove the magazine. Dugtong na lang natin. Okay. Pasok ulit. Siyempre, kasa firing ulit natin. Kailangan mag-open slide makita nyo. Firing! Open slide. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na ito mga airsoft, ready for packing and ready for shipping. Pupunta sa ating kay airsoft, Joymar Basco, Sibulan, Negros, Oriental. Ngayon, yung magazine, sa tuwing matatapos gamitin, sa tuwing hindi nyo nagagamitin, itatabi nyo na. Make sure, walang lamang bala. At syempre, dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay. Open slide, kasi walang... Punasan natin. Ready for packing and ready for shipping. Next unit natin is the Sig Sauer from the Sig Sauer maker. Okay, this is an M4 carbine. Okay, by the Sig Sauer. What is good and special about this little halimaw na tinatawag, no? This is a full metal unit. Ganda ng color niya, tan. Then partner with a tan holographic scope and tan battery pack, battery holder, etc. no? Normally wala ito mga airsoft, nilagyan po natin kasi wala siyang lalagyan ng battery rito. Okay? Ngayon, mahirap kasi maglagay ng battery rito kasi magbabaklas ka pa. Yun ang iniiwasan kasi natin hanggat maaari nagbabaklas. So, innovation ang pumasok. Naglagay tayo ng battery holder dito. Okay? Ngayon, yung unit hindi na na-adjust. Yan na yung haba niyan. Pero, nare-retract. Paano ba yan? Okay, di ba? Ayan, no? Compact na compact. Kung meron kang hard case, sakto-sakto, lalagay mo sa hard case. Di ba? Ngayon, pero syempre, mas stable pa rin kung gagamitin mo itong buttstock. Kasi, meron kumakalang sa shoulder mo. Ayan. Nandito sa shoulder. Di ba? Mas stable pag ganyan. Okay? Ngayon, makikita nyo, yung unit is full metal. Kakaiba yung flash hider. Medyo hindi siya yung ordinary flash hider na nakikita ninyo. Tapos, masarap yung unit. Yun nga lang, may kabigatan. Talaga mabigat siya kasi solid na unit to. Okay? Ngayon, lagyan natin ng battery. Saan nilalagay yung battery? Dito. Kuha tayong battery. Yun, battery. Ang battery na ibibigay natin is an upgraded kind of battery. This is a LiPoly. Ang LiPoly battery, hindi siya pwedeng mag-init, hindi rin siya pwedeng ma-drain, masaid, hindi rin pwedeng mag-overcharge. Iwasan nyo yung mga bagay na yun para hindi kayo, hindi kayo mahirapan doon sa unit ninyo. Okay? Ngayon, buksan natin to. Okay, yan. Buksan natin. Pasok natin to. Saktong-sakto. Pasok. Tapos, i-plug natin muna to bago natin isasara. Okay? Then, secure all the wire.
Then, pwede mo na siyang isara. That's it! Ang ganda, di ba? Walang nakalawit na wire, walang nakalawit na battery. Ang gandang tignan. Decente. Ngayon, single fire. Rapid fire. Okay. Medyo may pagka-iskandaloso siya, mga Carshop, kasi maliit. Alam niyo naman, pag yung unit maliit, ano siya? Ano ba tawag doon? Aggressive. Pero pag yung unit malaki, mas tame, di ba? Katulad nito, maliit siya, kaya aggressive siya. Okay? Ngayon, corona natin, syempre, para magkaalaman kung gaano siya kalakas, no? Na-edit ko na. Ha? Na-edit ko na. Galing ka na. Editor ka na. Okay, ngayon, kamot. Okay, nakita nyo naman, buksan nyo to, bubuhusan nyo ng bala. Ang AEG is different from the pistol. Most of the pistol gumagamit ng reloader. Ang AEG hindi. Binubuhusan nyo lang ng bala. Pag napuno na, sara nyo. Tapos merong gear sa ilalim. You can choose whether full winding or regular winding. Okay? Yan. Ano nyo lang? Kamot nyo lang ng kamot. Okay? Ngayon, yung unit, pasok natin. Hindi mo kailangang ikasa. Pagkalagay mo ng battery, pagkalagay mo ng magazine, good to go, ready to fire yung unit. Okay? This unit has a FPS of 350 to 380 only. Kasi maliit lang siya eh. 350, 380, yun lang ang FPS nito nung dumating sa amin. Ngayon, in-upgrade natin, tignan natin kung ilang FPS ang inabot ng upgrade. Okay? Firing! Again 350 to 380 lang to ang FPS nito. In-upgrade natin, hindi ko rin sigurado kung ilan pa, basta ka-upgrade ko lang. Firing. Again, 350 to 380 lang to mga RSO pa. Tingnan natin kung ilan ang FPS niya ngayon. Firing. $431. 431 FPS niya. Okay? From 350 to 380, naging 431. Malaking bagay na yan. Meron siyang 80 na FPS. No? Sakto-sakto yan sa mga panglaro. Sakto-sakto. Kasi 400 to 420 yung mga panglaro. 431 siya, mag-i-stable siya sa 420. Diba? Yun. Kaya okay. Firing! 429. 429. Firing! Wala. 424. 423. 418. Okay? So, ano yung tinatamaan? May nabasag ba? Parang may nabasag. Okay. Okay. Firing po tayo. Again, mga ka-airsoft, ang stock, ang out of the box FPS nito is 350. Siguro, swerte mo na yung mag 380. Okay? Basta 350 yung lowest niya. Ngayon, in-upgrade natin, umabot ng 431. Yung pinakamataas niya din, nag-i-stabilize, bumababa. Okay na yun. Saktong-sakto yun pang laro. Alam niyo naman sa laro, hindi naman tayo pwedeng gumamit ng malakas na malakas. Kasi unang-una, bawal. Hindi healthy ang game. Okay? Sakto na yun. Firing! Rapid fire. Ambi yung rapid niya, meron dito. Single fire. Okay. Sarap ng unit. Talaga maaasahan mo. Talaga maganda. Fire mo sa labas. Tignan mo kung makakakuha ka ng kung gaano kalayo yung target bago lumihis. Ha? Okay, ang freebies nito is lifetime warranty, gun bag, 0.20 na bala, 0.25 na bala, upgraded battery, and upgraded charger. Yun po ang freebies nitong unit na to. Okay?
Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Iyon po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod. Bigman. Teka lang, baka may nagpapa-shoutout. Share done, sabi ni Alan Villaris. Oy, maraming salamat, Alan Villaris. Hello. Okay, okay na mga airsoft. Thank you and have a blessed day.